Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng Vice President at ito po'y balita na. Ito pong sinasabi po na talaga naman po talaga yung impeachment naman po talaga ay parte po ito ng pagpapabagsak sa kanya. Hindi po ba? Hindi naman po tayo tangat bobo at gago ng mga Pilipino para po sabihin na ang impeachment ay hindi parte ng pagpapabagsak. Ito nga yung pagpapabagsak para po yung sinasabi nga hindi na po nila ito maging tinik o balakit sa kanila pong layunin di umano sa ating bansa na hindi na po mawala ang kapangyarihan sa kanila. Di po ba? Dahil ang Duterte po, mga tambay, ay isa po sa pinakamalakas, ubod ng lakas, lalong-lalo pagdating sa politika, mga kabayan. Lalong-lalo sa 2028 na darating na eleksyon ng pangpanguluan, mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na frontrunner siya sa darating na 2028 elections. Kaya siya ay kumbinsido na gusto siyang pigilan ng administrasyon kaya itinutulak nito ang kanyang impeachment complaint o yung pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Sinabi naman ng Malacanang na inaasahan na nila ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo na isa pong diversionary tactic. Weng de la Fuente sa balitang yan. I am the front runner in the presidential race in 2028. Yan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte na dahilan kaya't isinulong ang impeachment case laban sa kanya. Sa Russia TV News interview, sinabi ni VP Sara na naispigilan ng administrasyon ang kanyang pagtakbo bilang presidente sa 2028. The survey shows that, and I think they want to eliminate the front runner. They think that if they take out former President Duterte, they will weaken me because it's one brand, it's one family. Sinabi naman ni Presidential Spokesman at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na inaasahan na nila ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo na inilarawan naman niyang diversionary tactic. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Tinawag naman ng ilang kongresista na political rhetorics ang mga pahayag ni VP Inday. Paliwanag na mga ito may nagsampa ng reklamo kaya't dapat sagutin ito. Dagdag pa ng mga kongresista na ang pagsasampa ng impeachment laban sa vice-presidente ay proseso para papanagutin ng matataas sa opisyal ng gobyerno sa kanilang mga nagawang mali na ginagarantihan ng konstitusyon. Now yung ibang rhetoric, yung ibang comments is simply there to skirt out the real issue. There's questions being raised in the impeachment complaint. Now, the impeachment process is there for a reason. It shows accountability and... Ang tanong, meron po ba kayo niyan? Meron po ba sila niyan? Di po ba wala? Una-una yung proseso ng impeachment, di nyo naman sinunod. Di po ba? Kaya po, wala po tayo asahan dyan. Dahil totoo naman po talaga mga kabayan. Lahat po ng sinabi ng Vice President ay pawang katotohanan po mga tambay. Totoo po lahat. Kasi po, yung sinasabi pong unit team na magtutuloy ng napakagandang programa na nasimulan po ng dating Pangulong Duterte ay hindi po nangyari yon nung pumasok na po sila. Kailanman ay hindi po nangyari. Dahil po, ang pinaka-unit team po nila, ang pumasok na po sila, ay nakipag-unit team na po yata sila saan? Sa napakaraming magnanakaw sa gobyerno. Hindi kaya? Mga politikong mga magnanakaw. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At nakipag-unit team na rin po yata sila sa makakaliwa. Hindi kaya? Nagtatanong muli si Kamanong. At nakipag-unit team na rin po sila sa mga oligarko. Hindi kaya? At pati po ang media. Hindi rin kaya? Mga kababayan. At ano po ba ang ginawa po ng pamahalang ito para sabihin mo sila totoo at ang Vice President ay mali? Sige nga, ano po ang ginagawa ng pamahalaan? Sa loob ng 3 taon, ano po ang kanila pong ginawa po sa ating bansa?
mga tambay. Maliban po sa isang damukal na issue ng korupsyon at isang damukal na issue ng pamumulitika na ginagawa po nila hanggang ngayon. Dahil nga po, tapos sasabihin po nila ano po, hindi sila namumulitika. Hindi ito parte ng pamumulitika. Dahil alam naman po natin at alam din naman nila sa sarili nila, mga kabayan, na ang Vice President ay pinaka-popularidad. Ang popularidad ng Vice President ay pinakamataas sa kanilang lahat. At pinakamataas ang tiwala na binibigay ng mga Pilipino sa Vice President. Hindi po ba? Isang damukal na napakarami, majority ng Pilipino. Hindi po ba? Pero hindi naman po sinasabi ng totoo ng media yan. Hindi po ba? At lalong-lalo ng USEC. Ano po asahan natin sa USEC? Magmula po na naging USEC yan. Hindi po ba? Kaya nga tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President yan. Dahil wala po nakikitang corruption yan ng pamahalaan. At wala rin po nakikitang mga paglabag sa batas yung tinatawag na USEC na garbage in, garbage out ng Vice President. Wala naman po nakikita, mga kababayan. At itong mga congressman na ito, mga tambay, ano aasahan natin dito? Bawat kilos at galaw nito ay nagkakaroon po ng issue ng corruption, pera. Sige nga, yung ginawa nilang impeachment, mga tambay, dahil hindi naman nila sinusunod ang proseso ng impeachment, at ang Vice President ba ang pumipigil ng impeachment? Sige nga. Hindi po ba ang pumipigil ng impeachment nila sila ring mga politiko? Hindi po ba? Dahil ang gusto ng Vice President ngay matuloy yan. Kaya nga lang hindi natutuloy yan dahil gumamit siya ng legal. Gumamit siya ng mga abogado. Siyempre, aalamin ng abogado kung tama o may ground na impeachment at tama ang ginawa niya impeachment sa Vice President. Di po ba hindi nga? Dahil lumabag na sila doon sa 1-year ban, ipinag-ubra pa rin nila ang ika-4 na impeachment. Di po ba? At may issue pa rin po dyan. Yang impeachment na yan. Ano po issue dyan? Mga kababayan. 100+ million bawat isang congressman na pumirma riyan. Pinatotoo po yan ni Congressman Toby Tiangco. Si Toby Tiangco po, mga tama, yan nagpatotoo dyan. Kakampi po nila yan. Kakampi po nila yan. Hindi po ba? At isang damukal na issue na korupsyon itong mga congressman na ito. Lalong-lalo yung tinatawag na tambaluslos. Di po ba, mga kababayan? At isang damukal po yan na nalalaman ng Vice President, ang mga korupsyon yan. 2025 national budget nga lang hanggang ngayon. Hindi pa rin po tinatapos ang issue na yan. Lalong-lalo, iniintay po kasi natin ang sagot ng Korte Suprema dyan eh. Kung yung ginawa po nila dyan, yung budget na yan, bakit nagkaganon? Blanco, biglang nasingitan ng 241 billion yung kay Congressman Ungab at kay Attorney Vic Rodriguez. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya itong mga congressman ito, tangat bobo na lang po maniniwala rito. Dito po sa tinatawag na USEC na garbage in, garbage out. Tanga na lang po at bobo at gago na lang po maniniwala sa mga yan. Hindi kaya? At ganun din po sa mga congressman na nagpapahayag. Ito po mga congressman na ito, sila po ang dapat pong kalkalin ang pera ng taong bayan. Dito po, magmula po sa Pangulo, isang damukal po na issue ng korupsyon at lalong-lalo po ang institusyon po ng Senado at Kamara. Dekada na po ang pera natin dyan na hindi po natin alam. Di po ba? Wala po mga resibo yan, yung mga hinayopak na yan, di umano. Di ba? Sila po ang napakarami itinatagong issue ng korupsyon sa ating bansa sa napakatagal ng panahon itong mga congressman. Di ba? Walang audit. Hindi iuso audit dyan sa mga yan. Di po ba? Dahil nga po yung kanilang mga liquidation, di ba? Ano po ba ang kanilang MOE? At mga extraordinary expenses, di ba? Liquidation by certification lamang ang kailangan nilang gawin. Di po ba? At syempre po, ang mga pondo ng mga tao na yan ay hindi natin alam. Walang public hearing ang mga budget niyan. May nababalitaan ba kayo na pinagtatalunan at kinu-question ang mga pondo ng mga congressman at ng speaker at ng senador at ng Senate President? Kung gaano kalalaki ang pondo niyan, alam ba natin? Di ba hindi?
Kung bawat congressman, kung magkano pondo niyan at ang speaker, magkano hinahawakan budget niyan, pati confidential fund niyan, di ba? Hindi natin alam. Dahil walang public hearing. Hindi po ba? Kaya yung pagpapabagsak po sa Vice President, pinag-uusapan na po sa international. Nakita niyo po, napakarami na pong nakiki-interview o ini-interview na ang ating Vice President. International na. At sinagot din po niya dyan yung ginagawa po ng gobyerno natin panggigipit sa pamilya niya. Di po ba? Kaya nga po yung sinasabi ng Vice President, totoo po yun. Matagal na siyang gustong pabagsakin, hindi nga lang nila mapabagsak dahil wala naman talagang korupsyon. Ang Vice President, ginagawan lang nila ng issue. Di po ba? Totoo yun. Kung totoo pong may korupsyon ng Vice President, sa tingin nyo, taabutin pa ito ng 2025? Binakbakan na nila ng 2022. Sige nga. Dahil hindi nga totoo. Kailangan lang nila ng maraming kakampi para pumatuloy ang kanila pong maitim na balak sa Vice President. Yan po ang katotohanan yan. Di po ba? Dahil hindi rin nila magugustuhan maging Pangulo yan. Dahil marami po maglalayasan sa Pilipinas. Lalong-lalo po yung markado. Yung markado ng Vice President, mga tambay, meron na po siyang minarkahan dyan. Yung tinatawag niyang tambaluslos at First Lady at Pangulong Marcos. Markado po sa kanya yan. Mga kabayan, lalong-lalo po ang tinatawag niyang tambaluslos, mawala na raw sa posisyon yan. Never daw po natin, never na nating makuwang muli o maibalik pa ng tinatawag na tambaluslos ang isang damukal daw pong ninakaw niyan sa ating pera, sa ating kabangyaman, ayon sa Vice President. Ganon din po ang First Lady. Pinangalanan po ng Vice President ng First Lady, kumukurakot din daw po di umano yan sa pera ng taong bayan. Lalong-lalo ang Pangulo, napakarami issue ng korupsyon, flood control pa lang, ginto, di ba? Sa Central Bank, pati PhilHealth, di ba? At yung mga bangko pa natin, pati ang ating mga SSS, GSIS, PDIC at marami pang iba. Di po ba? Pati Maharlika Investment Fund. Napakarami po nilang issue ng korupsyon. Pero hindi naman po natin maririnig sa media yan. Dahil ang media, makatama, scripted na rin ang media ngayon. Puro Duterte lang ang issue. Hindi po ba? 3 taon na mahigit tayong dinadala ng media sa Duterte. Pero never tayong dinala ng media sa issue ng korupsyon ng binagoong Pilipinas. Yung malalaki, ha? Yung malalaki issue. Flood control nga lang, ayaw nilang pag-usapan ng media yan, eh. Pinapatay nila agad. Di po ba? Pero pagdating sa Duterte, buhay na buhay po. Hindi nila tatantanan yan. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, lalo po silang nasusunog. Sunog na sunog po ang mga demonyo, di umano. Sunog na sunog po ang mga buhaya, di umano. Ang mga Judas traidor ng bayan ay mga sunog na sunog po ngayon, mga bayan. Nakahiya-hiya na po sila sa international. Kaya nga po bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Walang pumapasok na malalaking investor dahil sa ganito pong namumuno sa ating bansa. Walang ginawa po kung hindi proteksyonan ang kanilang mga kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Nakita nyo po, puro po sila sugapa. Gahaman, di ba, sa kapangyarihan. Greedy, hindi kaya? Dahil ang mga Duterte kailanman na hindi naging sakim, greedy. Gahaman sa kapangyarihan. Di po ba? Kung gahaman po sa kapangyarihan ng dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo, papayag ang dating Pangulong Duterte na tumakbo lang Vice President ang Sara Duterte? Di po ba? Di ba hindi? Dahil hindi sila gahaman sa kapangyarihan. Di po ba? At nakita nyo po, nung hindi po tumakbo ang ating Vice President ng Presidente, di po ba pinatakbo niya si Bato at si Senator Go? Yun ang pinatakbo niya. Di po ba? Pero nung tumakbo ang kanyang anak at nabola at nabudol ng mga pamilyang ito, binudol ayon sa Vice President, siya ay nabudol. Dahil nga hindi marunong tumanaw ng utang na loob itong pamilya na ito. Hindi kaya? Pinalibing ang ama, ipinanalo sa pagiging presidente na hindi nanalo kailanman bilang Vice President kay Leni Robredo? Mga walang utang na loob. Hindi po ba? Ang iginante, ano po ginaganti ng pamilyang ito? Pagpapabagsak. Dahil nga sa kasakay man sa pera yata at kapangyarihan. Hindi po ba? Nakakahiya. Nakakahiya.
Ayokong mangyari sa lahi ko yan. Mamayan, hindi papayag si Kamanong na magkaganyan ang lahi ni Kamanong, mga kababayan. Baka ako pa mismo unang magpakulong riyan. Kung yan ay nasa lahi ko, mga tambay, meron akong anak na ganyan, ako mismo magpapakulong riyan. Walang utang na loob. Nagpakademonyo, nagpakahudas, nagpaka-trader pa. Hindi kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Ini-example lang ni Kamanong kung sa akin nangyari yan, sa aking pamilya, sa aking anak. Ako na mismo magpapakulong dyan. Hindi ko matatanggap ang ganyang klase na anak. Na meron akong anak na ganyan. Walang utang na loob. Naging huda sa trader pa. Nako, ipakukulong ko yan. Bago ko ipakulong yan, ipapadrug test ko muna yan. Baka gumagamit. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. At sanay na sanay naman po ang ating gobyerno ngayon, ang binagawang Pilipinas, sa kahiyan. Kaya po nilang lunukin ang kahiyan dahil po ang tanging hangad lang naman nila sa ating bansa ay kapangyarihan. Kapangyarihan na manatili na sila panghabang buhay nila. Hindi po ba? Kaya nga pinababagsak nila yung malakas. Kasi pag bumagsak na malakas, wala na silang kalabang malakas. Hindi po ba? Kakayan-kayanin na nila. Kaya nga gamit na gamit po ang puwersa. Pati po ang ating men in uniform, mga katambay, natulog na sa pansitan, mga kabay, mga naghihilik na. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog. Wala nang nakikitang problema sa bansa. Wala na rin nakikitang problema sa Commander-in-Chief. Grabe po ang ating mga men in uniform, mga kababayan. Tanggap na tanggap po nila nangyayari sa ating bansa. Grabe po. Grabing pamumulitika. Napakaraming paglabag sa batas. Sabagay, pati naman sila lumabag. At grabe po, ganitong klase lang ang panunungkulan na ibibigay sa atin. Puro release, puro Duterte. Saan ka nakakitang pamahalaan? Magmula nung umupo, 3 taon na mahigit, walang ginawang trabaho sa iyo kung hindi laman ng balita, puro politika. Yan ang laman ng balita araw-araw, puro sa Duterte. Pagpapatapon, pagpapabagsak, ICC, impeachment, samantalang sila'y napakaraming korupsyon. Pambihira. Ano na mangyayari sa ating bansa? Ang nangyari sa ating bansa, napakamalas ng ang ating dinanas. Dinala lang po tayo sa korupsyon at ang kanilang achievement, ipatapon ang Pangulong Duterte. Yan po pinakamalaking achievement na ginawa. Ipatapon ang dating Pangulo. Ipamigay sa banyaga. At ano pa ang kanilang legacy? Ayuda. Isang damukal na ayuda na punong-puno pa yata ng korupsyon. Yan po ang kanilang mga legasiya, mga kabayan. At ano pa ang legasiya? Na magkaroon po tayo ng kauna-unahang Pangulo sa kasaysayan ng ating bansa na nagkaroon ng issue na sumisinghot ng coke at sumisinghot daw po ng pulburon. Legasiya po yan, mga kabayan. Ibang klase mga legasiya nila. Nagkaroon pa tayong legasiya na pagiging trader, hudas. Ano ba yan? Napakarami. Nagsama-sama na yata ang pinakamasasamang politiko sa ating bansa. Dahil kung sino ang puno, ganun din ang bunga. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po maraming salamat po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po mga kababayan. Shoutout po kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga biyaya na pinagkakalob. Maingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin po at dasal, isama po natin ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte,
madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Siyempre po, napaka-importante po yan na makabalik din po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga panalangin, mga kababayan. At muli po mga tambay, nagpapaalam po muli muna ang inyong katambay sa inyo po. Ingat-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.